Good morning. Magpalang lahat mga ka-channel, nandito tayo ngayon sa likod ng isla. Muli natin binalikan yung lugar kung saan tayo nakakapana ng mga lapu-lapu. Ito lang sa likod, ayan, yung isla ng Kanipo, nasa likod natin. So try tayo na maghanap ng mauulam. At di nga pala natin kasama ngayon si Joy Adventure, si Bata. At gawa ng si Joy ay parang nilalagnat, si Bata na kasama ni Maki. Namana sila kanina doon sa harap ng isla. So ngayon ay solo dive muna tayo. Sana ay pagkaluban tayo ng biyaya at bihis lang tayo. So tayo ng ating kagamitan nang sa gayon ay makapag-dive na. Tara. At shout out nga pala kay Sised ng Rojas, Palawan. Okay, yung gamit natin mga ka-channel, ito 120 cm na pana na galing kay Harabe ng Harabas. At guma natin ay mula kay Bro Gaga Orozco, Seagull Sub. And shop natin ay mula kay Master Corsi Spearmaster, Salvimar double flapper. Ayan, napakaganda. At yung ating line ay red monoline. Ayan, matibay. At rail na yung gamit natin ngayon. Subok tayo ng rail dahil talagang kapag agos ay nahihirapan tayo sa buya. Pero maganda talaga pag may breakaway, kasi kahit anong mangyari ay talagang makakapana ka man ng malalaking isda, pagtira mo sabay bitaw na lang. At syempre habulan na lang kayo ng bangka para makuha yung mapana mo na malaking isda. Okay naman po yung rail, pero yung delikado lang kasi sa rail kapag nag stuck yung kanyang rail tapos malaking isda yung napapana mo, talagang delikado yun, kagaya nung nangyari sa ating kapwa Espiro. At sana ay mag-iingat tayo palagi dahil kagaya nga ng pinapaalala sa atin ni Joy Adventure at ng ating kaibigan na si Master AG Spearfishing, na walang isda na nagbibigay ng buhay. At syempre mga ka-channel, ang ating laging hinihiling na sana ay lagi tayong gabayan ng ating may kapal. Let's go, please lang. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At nandito na tayo ngayon sa spot kung saan tayo mamana. Unang dive natin sa araw nito mga ka-channel, dito sa may malaking bato kung saan nakakita tayo ng kauna-unahang pagsisid natin dito. At syempre abang-abang baka sakali na may lumapit na malalaking isda. Dito sa spot na to ay madalas din tayo nakakita ng mga luba. Ay yan sa harap natin may napakalaking bato. Sa pagkakataong ito ay napakaraming bait or sulid o dalagang bukid na bilog ang karamihan, pero hindi pa sila gaanong kalalaki o di pa sila gaanong malalaki. Pero ang ganitong mga klaseng size ay pwede naman pang pain sa lapu-lapu. Nag-abang ako ng ilang minuto dito sa may tapat ng bato na ito mga ka-channel, gawa ng baka sakali na may lumabas or lumapit na malalaking isda, hanggang sa wala tayong napansin at umahon tayo. Nakalipas ang 10 minuto na paglalangoy ay mayroon tayo nakita ditong isang lapu-lapu or coral trout dito sa gilid ng bato. Tumago sa di ganong kalakihang bato. Sakto lang nung pag-ikot natin ay nasa gilid lang pala at nakaharap na sa atin. Buti na lang nung pagtira natin tinamaan naman agad. At ito ang naging kauna-unahang isda natin, isang coral trout or lapu-lapu. Ayan ganda ng tama mga ka-channel, talagang walang kawala na.
hapon at maaga pa nakahuli na tayo ng pang-ulam. Dito nga lang pala tayo namana sa malapit, hindi na tayo tumakbo ng malayo gawa ng pagdating kasi ng tanghali lumalabo yung tubig dagat or yung dagat. At syempre mas maigi na dito ka lang muna sa paligid ng isla. Kahit papano mayroon pa namang nakukuha. Halos sunod-sunod din yung mga nakalipas na araw dito sa amin na nandito lang sa malapit sa isla ay hindi tayo makapaglawat gawa ng ang daming nagbubungbong. Another pagsisid mga ka-channel, at bago ang lahat ay shoutout kay Bro GM ng Mapuntaw Tawi at kay Bro Rib ng Lurop is per fishing from Dumaguete City. At sila po ay nakasama natin dito sa isla. Kasama natin si Joe Adventure, Batang Espiro at si Maki TV. Nagsagawa tayo ng pag-ambush dito sa gilid ng malaking bato mga ka-channel gawa ng mayroon tayo nakitang green jobfish 2 piraso at mayroon sanang dalagang bukit pero hindi natin pinansin yan gawa ng nag-focus tayo dun sa green jobfish na ating nakita. At kung napapansin nyo, ayan, yung malaki na nasa tapat ng bato, isang popper fish or butiti. Another pagsisid mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakitang isang coral trout na pumasok dito sa kalagitnaan ng dalawang batong ito. At napakahirap ng sitwasyon gawa ng baka sasabit yung ating pana. At iniwan ko sa ilalim yung ating pana bago tayo umahon kanina. Dahil baka mabulabog lang kapag nakalampag yung ilalim. Sakto naman ng pagsilip natin. Kitang-kita ko yung kanyang katawan. Kaya sineksik ko itong pana at nagsagawa ng pagtira. Buti na lang mga ka-channel, hindi nag-stuck yung ating shop sa ilalim. Dahil kapag nag-stuck to, mahirapan tayo na kunin. At dahil maganda naman yung sistema dun sa ilalim, hindi tayo pinahirapan. At ayun nga, sumabit lang ng bahagya yung kanyang flapper dun sa may coral sa ilalim. Kaya umahon tayo at nag-ipon ng mas maraming hangin. At dahil nakapag-relax na tayo ay binalikan ko na itong napana nating coral trout or lapu-lapu. Sakto lang nung pagbalik natin, nasa bandang labas na yung lapu-lapu. Kaya inikot-ikot ko lang ng bahagya itong ating shop upang matanggal yung flapper na sumabit doon sa ilalim. At maya-maya lang ay natakuha naman natin. Ayan, buti na lang at hindi nakawala itong napakalaking lapu-lapu dahil nawasak ng bahagya yung kanyang part ng katawan. At
At ito pala ang isa sa pinaka-advantage ng gumagamit ka ng reel at ng buya. Dahil kapag may buya ka, ay nakikita ng isda na mayroong line na sumusunod sa'yo, kaya medyo natatakot yung isda. At yung reel naman, yung kaibahan niya, maganda at magaan siya gamitin kapag medyo maagos. Ang kaso nga lang, kapag nakapana ka ng malalaki, lalo na pag walang belt reel dito sa yung baywang, ay talagang mauubos yung reel ng pana mo dahil wala ka ng pang-area, sanhi pa na pwedeng dalhin ng malalaking isda. At habang pabalik ako ng bangka mga ka-channel, na daanan ko itong napakalaking hayop sa ilalim ng dagat, or dugong kung tawagin. Napakaamo ng dugong na ito. At medyo hindi nga lang masyadong nakikita gawa ng tanghali na at medyo lumalabo na yung dagat dito sa spot na ating pinagpapanaan. At madalas ko na rin itong nakikita yung dugong dito sa aming isla. At sana naman ay hindi sila titirahin ng manigbongbong, dahil marami din tayo nakikita na manigbongbong na kapag nakakita ng dugong ay kanilang binubongbongan. Gusto pa makipaglaro sa atin yung dugong na to. Ang kaso nga lang ay kinapos tayo ng hangin, kaya ang ginawa ko ay umahon. Sakto lang din naman ang pag-ahon natin, malapit na tayo sa bangka. Nag-decide na rin tayo na umuwi na dahil mayroon pa kaming pupuntahan. At ayan nga, kung napapansin nyo, talagang ibang-iba na talaga yung kulay ng dagat. Kalmada siya pero talagang lumalabo na. Kaya decide na tayo na uwi na. At sapat na rin yung ating nahuli para sa pang-ulam sa araw na to. Uwi na tayo. Naghali na. At punta pa tayo ng Bulalakaw. Dahil kukunin natin yung ating panibagong alagaan na baboy. Tara, tara. Let's go. Pagod. Yan mga ka-channel, malaking over. Ano yun ba yan? Suno. Ano yun natin to? Siyuhin? Wala na dyan. Ayan mga ka-channel, ito yung isda na linisan ko kanina. Binigay ko rin yung kalahati sa mama ni Tangay Randy mga ka-channel. Ayan, nagpakulo na rin ako ng tubig, kumukulo na. Lagyan na natin yung isda mga ka-channel. Sabaw tayo ng suno. Mataba kasi siya mga ka-channel, kaya gusto ko siyang sabawin. Yan. Yan mga ka-channel, ang sinabaw na suno. Kasya lang sa kaldero. Isang kaldero nila pala itong natira mga ka-channel. Ayan. Ayan mga ka-channel, yung lapo-lapo na sabi ko na papaksyuhin natin ay hindi ko na tinuloy pagpaksyu. Ano na lang, sinigang kasi mataba siya.
Kung payat, pwede yun sa paksyo mga ka-channel. So lang, masarap siya ano yun, sigangin. Kaya sinigang ko na. Siyempre mga ka-channel, titimplahan natin yan. Sinigang. Wala na palang laman mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, lagyan natin ng sinigang. Kunti lang. Baka mag-asim. Siyempre, dagdagan natin ang kanyang asim. Taba nito mga ka-channel. Tikman natin. Sarap ng sinigang mga ka-channel. Kaya tayo mga ka-channel, luto na yung sinigang ni Mrs. na lapu-lapu. Grabe, tambo kayo ba? Oh, namimituin. Dalawa lang kami ngayon kasi si Bisurahan ay nag-aral. May pasok kasi. Kaon. Pasok pa. Tikman natin yung sabaw. Sakto lang. Sabaw. Taghanan na itong sabaw. May amplifier yung kapitbahay natin kaya malakas. Oh, tungol. Yung tungol. Tikman natin. Sarap na nga. Tungol na sabaw. Kain tayo mga ka-channel. Sabi na kami kumain ngayon tanghali. Awi lang kasi nitid naman na. Kaya ngayon lang kami tanghalian. Alauna na. Lagi taba. Sarap sa sinabot talaga yung ganito katabag. Minsan lang may sunog na ganito mga ka-channel, nakakataba talaga. Kadalasan yung napapana ay Yan, isang magandang umaga sa ating lahat at isang mapagpalang araw. Ngayong araw ay solo dive pa rin tayo gawa ng kahapon nag-dive tayo saglit lang dahil mayroon tayo pinuntahan. At si Joy Adventure ay nagbiyahe na po papuntang Coron tapos biyaheng El Nido para makauwi ng Puerto. Solo dive tayo ngayong araw na ito mga ka-channel. At sana ay pagkaluban tayo ng biyaya. Siyempre, ang ating hinihiling sa Panginoon na sana ay lagi niya tayong gabayan at pagkaluban ng maraming biyaya na ating magagamit sa pang-araw-araw. Kaya tara, samahan niyo ko dahil maganda naman yung visibility, medyo malinaw at sana mayroon tayong makita. Let's go! Kaya naman sa araw ng bukas ay nag-decide tayo na muling mamana. At kahapon nga pala ay biglaan talaga yung pagpamana natin dito na biglang may lumapit na isang king mackerel at hindi natin nakunan ng video, pero nung tirahin natin sumablay naman tayo. Hinanap ko agad itong kulay dilaw na bato dahil dito kahapon ay dito tayo dinanan ng isang king mackerel, pero nung tirahin natin tinamaan naman sana, ang kaso nga lang hindi bumuka yung flapper natin. Sayang talaga mga ka-channel, napakalaki na sana ng king mac. Nasa mga 8 or 7 kilos na sana yung king mac na yun. Madalas din ako nakakita dito ng mga tribali kagaya ng kawayanon at maliban sa mamsa, dahil kahit papano ay hindi pa rin talaga ako nakakita ng mamsa dito. At dito nga mga ka-channel, nakalipas ang ilang minuto na ating pagsisid, kaya nagsagawa tayo muli dito ng pag-dive at nagbabaka sakali na meron tayong makikita muli.
At ako po ay humihingi ng paumanhin kung bakit medyo malikot yung camera. Dahil talagang kapag ganitong maraming mga bait ay kailangan natin na lumingon-lingon. Dahil di natin alam kung saan galing sumusulpot yung malalaking isda. At isa sa mga naalaala ko mga ka-channel nung ako pa ay nangangawil pa. Yung mga ganitong dalagang bukid na bilog, madalas na nahihingi namin sa mga parabal. At sila po ay nagbibigay ng mga isda kapag humihingi ka. At dito nga ay muli tayo nagsagawa ng pagsisid sa bandang unahan. Ito yung spot kung saan tayo nakapana din dati ng Marlboro grouper nung kasama ko pa yung Primitive Islander at di ko nakita yung bato. Ayun, biglang tumakbo isang grouper or luba na nakita natin. At yung punteriya ko sana dito ay yung labian or lifty, pero ayan, ang lapit na nung tirahin natin. Talagang hindi natin inasahan na sumablay tayo. Kaya naman sa mga sumunod na pag-dive natin, sumablay man tayo dun sa labian or lifty na ating tinira, hinanap ko na lang itong luba na nakita natin. Sakto lang mga ka-channel ay nung pagsilip ko dito sa di gaanong kalaking bato, nakita ko yung kanyang buntot, yung paglight ko, at yung position niya ay nakatingala. Yun nga lang, nung angat ko dito sa may bandang taas, sayang talaga dahil nung pagtira natin sa ulo natin tinamaan itong good size na luba. Ayun, no, tinamaan naman mga ka-channel. Akala ko talaga ay mabubuhay dahil sa ulo talaga yung tama ng luba na ito. Ayan, at hindi nga nakagalaw yung luba, pero di natin inasahan nung tinuhog ko yung luba dito sa ating baywang. Sayang. Habang pabalik tayo ng bangka, napakalikot. Ito pala ay nabuhay. Sayang. Kaya ang ginawa ko nung pagdating natin sa bangka, Pira na sana bubuhay. inilagay ko doon sa ating budiga or aquarium nang sa gayon Sentido talaga tama. makasakali na mabuhay siya. Oh, grabe. Sayang. Pero okay lang dahil kahit pa paano nakuha naman natin. Malaki-laki na rin yung luba na to mga ka-channel, nasa mga 4 na kilo or humigit 3 kilo yung kanyang laki. Good fish. Ayan o. Good fish. Pagkatapos nating matuhog itong luba dito sa ating baywang, mayroon tayong nakitang coral trout or lapu-lapu. Kaya kahit papaano, pang ulam na rin ito. Tinira ko na dahil malaki din naman yung lapu-lapu nito. At hindi naman tayo nabigo nung nagsagawa tayo ng pagtira, dahil napakaganda na kanyang pagkakatama mga ka-channel. Ayan, nakaharap sa pool, gitnang gitna na kanyang katawan yung tama.
maligya yung kanyang buto. Kaya hindi masyadong nakapalag at hindi nawasak yung kanyang katawan. Ayos na rin kahit papano dahil nakadali tayo ng 2 piraso. Butsa isa. Pagkatapos natin makapag-load ng pana mga ka-channel, maya-maya lang umabante ako dito sa unahan. Nakakita na naman tayo ng coral trout. Pero nung tirahin natin, sayang at sumablay tayo. Habang paahon tayo kanina ay napansin ko na hindi lumayo yung lapu-lapu na ating tira, kaya nagdali-dali ako na ikabit yung guma at muling balikan yung nakita natin na sumablay or natira natin kanina na sumablay tayo sa isang lapu-lapu. At hindi naman tayo binigo nung binalikan natin dahil nung pagtira natin tinamaan naman mga ka-channel. Kaya ito yung ating naging pangatlong isda sa araw na ito. At hindi pa nga masyadong bumalik yung sigla ng dagat dito sa amin gawa ng amihan, ay talagang binugbog ng manig compressor or manig sodium cyanide baga yung likod ng isla namin. At sana ay maawa na yung ating mga kababayan na manig compressor. Sana naman ay maintindihan nyo at huwag nyo nang gawin yung ginagawa nyo na sinisira yung karagatan. Isipin nyo na lang po na darating ang panahon ay may mga anak din kayo. Pagkatapos natin makuha itong pangatlong huli natin ay bumalik ako sa bangka at nag-decide na lumipat ng ibang spot. Hindi pa tayo. Buka natin sa harap. Isda. Medyo madalang dito eh. Ay, nako. Higit tayo. Nagbago yung ating desisyon mga ka-channel. At imbis na sa harap tayo ng isla, dito na lang tayo sa may bandang unahan kung saan tayo nakakita muli ng dugong. Siguro ito yung dugong na nakita natin kahapon. Pabalik-balik dito sa lugar kung saan siya banda na mayroong nakakain. May ilang batfish na sumusunod dito sa dugong mga ka-channel. At dahil napansin ko na medyo busy siya na kumakain, ginawa natin. Nag-drop tayo dito at habang papunta tayo sa ilalim, kinawayan ko at nandyan yung mga bayang. Ayan, sobrang amo talaga ng dugong. At ang dugong na ito ay siguro babae ito, gawa ng mayroon siyang didi sa bandang gilid. Estimate ko mga ka-channel na sa mga 1.5 meters lang yung pagitan ng dugong sa akin. Kaya nasabi ko na talagang napakaamo ng dugong na ito.
At nung napansin ng dugong na bagya tayong gumalaw, ay ayan, nakatingin na sa atin yung dugong. At may mga bayang pa na dumadaan. Yung mga bayang na yan ay sumusunod sa dugong. Ang sabi kasi ng ibang mga tao ay nakakatakot daw yung dugong. Nung una talaga ay talagang nakakatakot, lalong lalo na kapag medyo malabo ang dagat at hindi mo siya makikita. Pero mabait naman yung dugong, hindi sila nananakit na gaya ng pating. Nagbabay naman ako sa dugong mga ka-channel dahil hindi natin siya aabutin kapag sinundan pa natin sa paglalangoy, dahil siya ay mabilis at tayo naman mahina lang. Pagkatapos kung nakipagsaya doon sa dugong na ating nakita, ay mayroon tayong nakita dito sa unahan na dalawang unicorn fish or surahan. At napakalaki nitong ating sinusundan, kaya hindi natin ito tinigilan hanggang ito ay hindi natin natira. Sakto lang nung pagtapat niya doon sa may bato, paikot-ikot at papasok na sana nung kinalabitan natin sa pool. Kaya nung pagtira natin ay bahagyang pumasok doon sa gilid ng bato, at ang ginawa natin ay umahon na dahil medyo may kalaliman ang spot na to. Dahil lang pag-relax na tayo mga ka-channel, ay binaba natin muli yung surahan na ating napana. Pumasok kasi sa bato nung pagtira natin. At nung pagtira natin, sumabit pala ng bahagya yung ating flapper doon sa ilalim. Kaya nung hinila natin ito, ay talagang napakatigas. At syempre, hindi natin pinirisa dahil mahirap na kapag nasira yung ating flapper. Ayan, at dahil medyo pumapalag at di masyadong natanggal yung flapper, medyo kinampos tayo ng hangin. At ang ginawa natin ay balik muna tayo sa taas mga ka-channel dahil mahirap na. Medyo may kalaliman at nag-iisa lang tayo. Pagkalipas ng mahigit 3 minuto ay muli tayo nagsagawa ng pagsisid. Ang pahinga talaga ng Spiro mga ka-channel ay 3 to 2 minutes or mas maganda ay mahabang pahinga sa itaas ng sagayon. Kampante ka kahit sulo ka lang. Ayan, napakalaki ng surahan, mahigit 2 kilo yung kanyang bigat or kanyang laki. Talagang mapapasabi ka na talaga na wow na wow dahil napakataba ang surahan nito. Kalaki ay. Sobra na 2 kilo siguro. Ano kalaki nito? Padalo. At hindi lang pagod yung ating naramdaman mga ka-channel, nakaramdam na rin tayo ng gutom, kaya nag-decide na talaga ako na umuwi na at magluluto pa ng pang-ulam natin. At ayos naman dahil nung pagbaba ni Mrs. ng bayan ng Coron,
napakargahan na natin yung ating tangke ng silin. Nakakapagod talaga yung ganitong hanap buhay, pero ganun pa man talagang kinakailangan lang natin na lumaban dahil wala namang bagay dito sa mundo na makakain mo na hindi mo pinaghirapan. Mas minabuti pa na galing sa pagod at pawis or sa hirap na yung pinaghanap buhayan. Hindi kagaya ng iba na minamadali lang at basic lang kung para sa kanila. Unicorn. Tayo. Na. Mamaya natin videohan yung huli natin pagdating natin sa tabi. At sa lahat po ng gusto mo pa shoutout ay nasa dulo po ng ating video. Yun, nandito na tayo at sinubukan natin na buhayin yung Marlboro grouper na nahuli natin ng mga kulang-kulang 3 kilo siguro. At yan. Jumbo, surahan. Meron tayong coral trout, 3 piraso. Hindi natin na-videohan yung isa. Okay, tayong balik piraso na luba at 3 lapu-lapu at isa surahan. Yan, tanggalan natin ang mga tinik sa likod para hindi tayo mahirapan sa kalisod mamaya pag naghiwa-hiwa ka. Ito yung sigangin natin mga ka-channel, surahan. Dahil ayaw mo na daw ni Boy surahan ng surahan. Ng inihaw na surahan. Ang gusto ni Boy surahan, sinabaw daw muna. Yan, putulin na natin. Sabi, laki nito, nasa mga siguro, sobra din 2 kilo to. Tapos mataba pa. Yung surahan kasi dito sa amin kahit malalaki, matataba. Pero sa ibang lugar yung mga surahan payat na pag ganito na kalalaki. At mayroon tayong extra pamukpok. 1-0, 2-0. Okay. 3-0. Oh, kita nyo? Alin. Yes, 2 pukpok lang. Matigas kasi yung buto ng surahan. Okay. Ay mga ka-channel, maghiwa tayo ng lamas. Sibuyas, kamatis dahil magsabaw tayo ng surahan mga ka-channel. Dahil kasi ng surahan, masarap sabawin dahil mataba siya. Okay kayo mga ka-channel, tapos na ako naghiwa. Ito yung tubig na aking pinainit mga ka-channel. Lagay ko na yung lamas na aking i-prepare, lagay ko na sa kaldero. Ayun mga ka-channel, kulong-kulo na yung pinakuluan nating tubig. Yan. Pinagyan namin ng dahon ng sampalok para lalong babango yung ating sinabaw na surahan. Ito nga pala yung ating sasabawin surahan mga ka-channel. Taba. Siyempre ilalagay na natin sa kaldero. Yan mga ka-channel. Ang dami. Puno-puno yung kaldero. Okay kayo mga ka-channel. Salamat sa Diyos sa pagbigay niya sa amin ng biyaya. At salamat din sa Diyos sa pag-ingat niya kay Native Channel sa kanyang pamamana na nakauwi siya ng ligtas. Maraming salamat sa Diyos. Ayun mga ka-channel, yung ulam namin, sinabaw na surahan. Yan mga ka-channel, yung ating sinabaw na surahan, kulong-kulo na.
Lagyan natin ng asin mga ka-channel. Titimplahan na natin. Kunti lang ilagay ko mga ka-channel dahil kanina ilagyan na siya ng asin, tapos lagyan natin ng sampalok. Kunti lang. Taba ng surahan mga ka-channel. Siyempre titikman na natin yan. Sarap mga ka-channel. Napakataba. The best talaga ang surahan. Sabaw man o kinilaw, o inihaw. Sabaw man o inihaw. Napakasarap talaga. Wow! Sinabaw! Labi kayo, surahan. Wah, tikman natin. Okay. Wow! Sabaw! Pagkasarap. Uy, ganda to ah. Yung mga ka-channel lagyan ng dahon ng ano, isang palok. Goods ang kanyang lasa. Ayos mga ka-channel, kain tayo. Samahan nyo kami na magkain. Surahan ang ulam natin. Wow! Sinabaw! Masarap. Inumin. Ba't masakit yung gilid ko? Ano ito? Patingin ka. Alak ka. Sugat. Sugat? Sugat sa man. Man tanawi ko, may takot. Ikaw? Ano pa yan? Saan ba na? Habay. Napatay nyo? Oo. Buhay pa man yun. Buhay pa yun. Nakita ko kanina. Nakita ko. Si mama dyan, yung alupin dito. Ha? Yung alupin si mama man dito sa siminto. Sa gilid niya? Hmm. Ay, ano yun? Matulog yun. Tulog din. Gusto mong magtabi. Lukong alupihan ah. Kapugi, surahan. Shout out sa ating mga silent viewers from Jinsan and Makati. Siyempre, shout out din sa ating mga viewers dyan from Kuwait and Sandak man ng mundo. Shout out kay Nitan Abad or kilala sa tawag na Sisid ng ano ba? Magara yun. Ruhas Palawan yun. Wow. Shout out. Shout out kay Shout out kay Kuya Binji. ayun. Shout out kay Bro Gaga. Kay Bro Gaga Orozco ng Mindanao. Kali na. Shoutout kay Bebinje. Nagsigang tayo ng surahan, bay. Sinigang kay para ano, masarap. Yung ulo, yung ating binira. Siyempre, kasama natin kain ngayon si Mrs. si Boy Surahan. Bigay pa ako ng pang-ulam sa mga bata mga ka-channel. Kita nyo na ngayon si Boy Surahan. Na-miss nyo ba? Kain ba surahan? Aray ko. Kaya ka ba ito yan? Marap ko niya. Konta-konta na mas. Wala. Ang pangkapit na. Nag-iyak na yung alaga ni Mrs. mga ka-channel. Nag-alaga kasi siya ng ano, baboy. Hindi ko naman ito makain. Balat Balat naman yan. yan. Pinambigay ni Basurahan yung balat. Ang pangalan si Bukia. Saka si Guyong. Ayun, malaki si Guyong. Yung maliit si Bukia. Labis talaga ang surahan mga ka-channel. Napakataba. Shoutout nga pala kay Gregorio Rodriguez ng Barangay Bulalakaw kung saan tayo kumukuha ng baboy. At sa lahat po ng mga nagnanais na gustong umorder ng mga biik ay hanapin nyo lang sa Barangay Bulalakaw si Kuya Guyong. Or kilala siya sa pangalang Guyong at kanyang tunay na pangalan ay Gregorio Rodriguez. Bata. Static ang pan. Diyan. Ang mga namin. Sarap ng sabaw. Pero panawat yan. Sabaw pa lang. Ulam na. Hindi rin namin yung nagot. Lagi din ang kanin.
Ayan mga ka-channel, tapos na po tayo nagkain at nabusog tayo ng sinabaw na surahan. At hindi tayo masyadong kumain ng biglaan gawa ng anong oras na tayo nakakain. Siyempre, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. Napakalaking tulong po yun. At yung dahilan nga pala kaya naabala tayo ng isang araw kaya hindi tayo nakapamana dahil pumunta kami ng baryo dahil kinuha namin yung inaalagaan nating baboy at syempre may nanalo. Ayan o. Salamat sa Diyos mga ka-channel, nabusog na naman ako sa surahan. Kape, ang sarap talaga ng surahan mga ka-channel. Napakataba. At bago tayo magtapos sa araw na to ay nasa dulo po ng ating video. Shoutout po tayo. Bago tayo magtapos sa araw na to mga ka-channel ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Lorenzo Panganiban from Matimbo, Malolos City, Bulacan. Shoutout po kay Donex Acque from Samal City, Davao del Norte. Shoutout din po natin si Fortaleza Arnel. Shoutout din po kay Leopoldo Orsal at Orsal family at lalong-lalo na po sa kanyang asawa na si Ma'am Marilu Orsal. Eduardo Yunson, Ma'am Rosalyn Ocampo. Shoutout din kay Rumi Pano from Alaska. Noel Lorenzana. Ricky Sanoy Official TV. Shoutout kay Ramon Buena Talora. Shoutout po kay Miss Lynn Kawod at ingat po kayo palagi and God bless po. Shoutout din po natin si Felicito Jungay. And shoutout kay Ate Sabina. Tom Crusade 7538. Shoutout po kay Sisid ng Rojas Palawan. Shoutout po kay Tolit Mix TV 1692. Gudo Oliva and Dennis De La Cruz from Nae Cavite. Shoutout po kay Richard Tayo from Bira Catanduanes. At yan mga ka-channel, hanggat nito lang muna yung ating shoutout. And shoutout kay Ariel Fisherman, Buhay Slab Leg TV, Joy Adventure, and Team Harabas. At hanggang sa muli, ingat kayo palagi, and God bless po.